Okay, pipick upin na natin si Mrs. sa pinagtatrabaho niya sa Prince Bakery. From the house, start to the house, then going to Springs Road. Turn left. So this is the Springs Road, guys. Then we're going to Suburban. Ang pagbasa nila ng Suburban, hindi yung Suburban. Kasi may mga lugar din dito na Cockburn. Hindi pala Cockburn yun, Coburn. So going to center ta, city center, Christchurch. So we have an update for the BP gas station. Diesel price is 195.9. It's almost $2 per liter. So hindi ako nagpapagas dyan sa BP. Doon ako nagpapagas sa may ayan, NPD. Minsan NPD may pinakababa pa dyan yung isang gas station. Ikaw na yung magagas, walang nagbabantay, walang nagbebenta ng pagkain katulad ng iba. Yung sa BP tsaka Caltex may nagbebenta ng pagkain, parang may ano sila, sariling store. Andito pala ang sa GAL, yung GAL na station. Medyo mura-mura yung diesel nila, mura ang price nila dahil sila ang supplier daw ng mga petrol. Ito yung GAL. Andyan may sign na GAL, yung nag-ilaw. Yan, GAL. Ang 91 nila is $2.52. Ang diesel is 1.81. Ang 95 2.66. Malmalang 95 special. Ito may Pilipino na shop, Phil Motors, auto repair shop. Dito din ako nagpapawalk sa may ano, sa Tires to Go sa Hancock. College Road. Medyo traffic na yan. Daming sasakyan.
So papunta tayo ng motorway. So galing sa bahay, yung pinagtatrabaho ni Mrs. ay kukunin ko lang ng mga 20 minutes. Minsan pag traffic aabot ka ng 25. Dahil sa wala akong trabaho dito ko sa New Zealand, tagahatid sundo muna ako kay Mrs. Yes yo, muna ako, magpapalamon, lalamunin muna. Okay, dito tayo sa motorway. Kulimlim ang panahon dahil malamig talaga dito. Puro ulan ang week na to. Saka naghahanap ako ng trabaho kung saan makapaghanap ng trabaho. Wala, mahirap dito kasi nag-recession. Ang hirap tumawag ng kahit saan ka mag-apply. O maghahanap ka ng may makitang trabaho. Tsaga-tsaga muna tayo sa sa ilang weeks. Pag wala talaga, mag-a-apply balik ng Australia naman. Kasi ang hirap, wala trabaho, wala kang pambayad sa mga bills mo. Mag 2 weeks na akong walang trabaho. Pinapalawman muna ako ni Mrs. Walang kita, walang trabaho, galing pag-uwi ng Australia. Kasi natanggal ako sa trabaho doon dahil sa puro na lang ulan yung ginagawa namin, yung culvert na puro na tubig, wala nang ginagawa yung mga tao. Nagpapump lang ng tubig, tapos wala, hanggang mag-alas 5 magpa full time ka, tapos tago ka sa sakyan, sakay, tapos baba naman, magpapump, ikot-ikot, wala na talagang trabaho. Mahirap din sa Australia ngayon, dun sa Perth, kasi umuulan palagi. Marami din kami natanggal, mga 4 o 5 na sa kampanya na pinagtatrabahoan namin. Mahirap, mag-apply naman ulit pag ibang company, pag wala talaga rito. Mahilak na, tapos na kasi yung rebel dito sa Christchurch, kaya maraming napauwi sa Pilipinas. More than 200 na daw yung mga working visa
Mga bagong dating pa yon. Ang iba nasa 7 months, iba nasa 1 year pa mahigit. Pinapauwi. Inupiran sila na bibigyan ng $2,000. Tapos kung sinong uuwi, pero pag hindi ka uuwi, mag-stay ka ng 2 months kung may trabaho pa. Pero pag wala, ikaw naman masaya sa sarili mo. Kasi may 2,000 daw pabaon, tapos libre na daw yung pamasahe. Ewan ko kung totoo ba, or 2,000 lang ba ibibigay. Ang hirap dito pag wala kang trabaho, nagbabayad ka ng bahay, kuryente, electric, kuryente parehas lang. Sorry. So mga mga internet, ganoon, marami kang babayaran. Pag may bahay ka dito, magbabayad ka ng rents, basura, tsaka tubig. Ang hirap pag may bahay ka rito tapos wala kang income, patay na, tsugi na. Ako hindi ko kumuha ng bahay dito kasi mura lang kasi yung nirerentahan ko. 350 lang ang per week, dollars, 350 per week. Kaysa kukuha ka ng bahay, mag-weekly ka ng 1,200, kasama na lahat yon, insurance, rates, yung mga basura, tsaka yung tinatawag nilang rates, kasama na lahat yon. So 1,200 ang babayaran mo. So kung kukuha ako ng bahay, saan ako pambabayad ng 1,200? Kung magsasahod ka lang dito ng per week, minsan 1,100 or 1,000, minsan pag kulang pa nasa 800 lang. Wala na, logi na. Saan ka nagpangkuha ng tapal? Sa misis. Yung pagkain mo sa misis na kukunin, yun lang ang sobra niya, magkano lang sahod niya. Kaya nagsasubcontract na lang ako rito para medyo malaki yung sahod. Pero ngayon wala na trabaho, mahirap. Ito, sundo na lang tayo. Sa mga Bisaya diha, taga Visayas at Mindanao, lisod kayo mag-abroad. Samot na og work visa ra ka. May work visa ka din pantay lisura, ipapauli jud ka. Siya din ang Brougham Street. Paingon na ta sa padulong sa Littleton nga dalan. So this Brougham going to Littleton. Yung may yung yun, tawag nila doon, yung daanan na nasa ilalim ng bundok. Nakalimutan ko lang ang pangalan yan. So itong daan na to patungo din sa may gondola, yung sa Littleton. Kung gusto mong sumakay, patungo yun sa bundok, yung may sila yung ayun, cable car,
akyat ka doon tapos sasakay ka rin ng mga loads, anong gusto mong sakyan. May mga ano din sila, mga dami nila mga ano, mga games. Ayan, para masakyan, no? Maganda din doon, katulad sa Queenstown. So ito yung sa right ko sa may St. Martins. Andito sa kabila, ito yung sa Aldrin. Aldrin ba yun? Aldrin Street? Aldwin yata ito. Kalimutan ko na. Malapit na tayo sa my friend's bakery kung saan nagtatrabaho si Mrs. Dito guys, ang trabaho nila is mura lang talaga ang sahod. Yung mga packer ng tinapay, so nasa ano lang sila ngayon, 24. Yung iba nagsasahod ng mga 25, 26, gano'n. Maliit lang talaga yung sahod, pero kahit basta meron, malaki na yan. Tapos kung magsasahod ka dito ng ganyan, kailangan magtipid-tipid ka para makaipon. Ayan, patungo tayong Littleton. Andun, no? Dito yung video ko dati, nilock nila yung daan dito dahil itong bundok na rito nasusunog. Yung may mga helicopter na sa ano ko, yung in-upload ko na ng mga helicopter kumukuha ng tubig sa may sapa, tapos dito nila yung binubuhos. Ito itong bundok na to. Yan, malapit na tayo sa French Bakery. Tapos mag-iantay pa tayo ng ilang minuto sa paglabas niya.
Dito tayo sa ano, NPD, yung nagpapagasolina ako palagi. Ayan. Dito na tayo sa Friends Bakery. Dito na tayo magpa-park sa may NPD. Sa may likod ng truck. Ayan o, yung Friends Bakery Factory Shop. Yan, pinagtatrabuhan ni Mrs. Friends Bakery yan. Okay. Okay mga guys. Okay. Andito na tayo. Yan ang Friends Bakery. Yan ang Friends Bakery. Tatak ng truck nila. Taga-deliver. So, dito na tayo maghihintay sa labas kasi hindi pwedeng wala ng parkingan dun sa may labas. Sa may daanan. Andyan yung NPD, yan o. Ikaw lang magpapagasolina dyan, saksak nyo na item mo, tapos type mo yung number ng ano yan, yung number ng sa may station niya, tapos pin number mo na sa ATM. Andyan. Yan, umuulan, dito lang tayo sa labas. Okay guys, see you next time. So sa sunod natin na video, sunod na live, sunod na video na. Maraming salamat sa inyong panood. Don't forget to subscribe please. Bye bye.